Stress heads. Grabe. May stress heads sa bashers. Ayun na guys. Ano kaya talagang mga nangyayari. Pati ako guys, nagulat ako dito guys. Hindi ko rin alam na ganito pala ng kalalabasan ng live natin ngayon. Pero tiwala pa rin ako sa kanila. Tiwala pa rin tayo. Tayo sa EDSI guys. Kung naman mangyari, nasa sa kanila na po yan. Nag-uusap yung dalawa. Nag-uusap silang dalawa. Parang nag-iyak ata si Biancy guys. Ano kaya nangyayari? Pati ako guys, kinakabahan din ako. Sana maging okay po yung dalawa kasi madaming masasaktan. Isa na tayo dun syempre. Isa na tayo sa masasaktan. Be strong, be strong. Parang nag-iiyak si Biancy ah. Oh, sinisipon lang. Be strong, Biancy. Be strong lang kayong dalawa. Oh, baka sabihin niyo naman lagi na lang si Kalinga Edu o sila Biancy pinagtatanggol natin, no? At wala na tayong nakitang maganda na ginawa ng mga basher ni Kalinga Edu. Basher. So kung iisipin niyo, kailangan ko bang suportahan ng basher? Sapagkat naniniwala ako na hindi naman lahat talaga ay basher. Yung iba dyan, na-overwhelm lamang, no? Emotional lamang dahil sa sobrang nilang pagsuporta dito sa EDSI. Ayaw nilang maasaktan sino man sa dalawa, si Kalinga Edu man o si Biancy. Kaya kapag mayroon silang nakikitang hindi maganda sa kanilang paningin, nandoon lagi yung kanilang pagdududa, yung kanilang disappointments. Hindi ba? Hindi ko sinasabi na totally, kagaya ng sinasabi ni Liberador na totally, na wala kayong gustong iparating na mensahe o hindi tama ang inyong mga opinion. Hindi lang nagiging tama sapagkat masyado ng exaggerated. Okay lamang na sabihin nyo na nasasaktan kami kapag may kasamang iba, si Kalinga Edu o si Biancy o kung sino man. Naiintindihan natin yan. Dahil nga dun sa pagmamahal natin, no, dun sa suporta natin na tinatawag na gusto natin silang dalawa magkasama. Pero kapag sobra na ang isang bagay, masyado nang exaggerated, doon na nagiging hindi tama. Sapagkat lumalampas na tayo sa ating tinatawag na limitasyon. Ano yung limitasyon? Ang limitasyon na hindi natin dapat pinanghihimasukan yung mga bagay na pribado, yung mga bagay na mayroon sa isang tao na wala pa man sila doon sa kasalukuyan ay mayroon na silang mga kaibigan na nakakasama. Mga tao na nakakasalamuha na hindi natin dapat tinatanggal sa kanila, sa kanilang estado, sa kasalukuyan, lalo na kung wala na bang direktang kinalaman doon sa kanyang sitwasyon ngayon at dito sa kalagayan nila Kalinga Edu ay kasama niya si Biancy sa kanilang tambalan na EDSI. May mga basher talaga na nagiging basher dahil gusto nilang ipilit yung kanila na hindi maganda na may kasamang iba si Edu. Ang dapat nakasama niya ay si Biancy. Na ginagamit niya lamang si Biancy. Yung mga basher na yan, ang masasabi ko talaga, basher talaga. And what can we expect? Kaya nga sila tinawag na basher, nakikita nila yung kahit kaliit-liit ang butas, no, ng pagkakamali. Kung hindi man pagkakamali, kaliit-liit ang butas na hindi nila nagustuhan. No, binabantayan nila ang bawat kilos ni Kalinga Edu at kapag nakakita sila, ay raratratin nila ng raratratin na talaga namang masasabi natin na lumalabas na sitting duck itong si Kalinga Edu na dinaig pa ang SUP 44 nang siya ay ma-ambush ng mga basher dito sa kanyang live at sa live din naman ni Kalinga Prab na hindi naman tama, na hindi dapat. Kung ikaw naman ay supporter ng EDSI na hindi totally basher pero nasasaktan sa mga nakikita mo, dapat nandoon lamang tayo sa balanse.
na pag-aanalisa sa balanse na komento. Hindi natin kailangan magalit sa isang tao. Karapatan nyo na magbigay ng inyong opinion, karapatan ninyo na masaktan, karapatan ninyo na mag-express, magpahiwatig ng mga bagay na hindi nyo nagugustuhan. Pero hindi yan ang dahilan o lisensya para siraan nyo ang isang tao. Para sabihin nyo na ginagamit lamang ni Kalingap Edu itong si Beyonce na dapat ay alisin na ang tambalang EDSI. Hindi dapat mapunta sa mga ganung bagay. Yan ay karapatan ninyo na hindi naman inaalis sa inyo. Dahil lalo na, nandito tayo sa social media, we have our own free will, but there's always a limitation na hindi natin dapat nilalampasan. Hindi porket basher kayo, karapatan na ninyo na magdikta, na magbawal, na butasan, na bantayan ang kilos ni Kalingap Edu. That is not it has been played. Di dapat ganun. Wag, bad yung ganun. No? Basher kayo, pero hindi ibig sabihin ay maninira na kayo ng tao. Nasisiraan nyo na yung pagkatao ng isang tao. It's already 2025. Magbago na kayo. Kahit na basher kayo, dapat maging basher din kayo dun sa mga dapat talagang nababash. Hindi dahil sa sarili lang ninyo na pakiramdam, na kagustuhan, karapatan na ninyo na i-bash kahit sino dito sa Kalingap, kahit sino dito sa amin. That's very bad. Napanood nyo na naman yung paliwanag ni Kalingap Edu. Napanood nyo na kung paano ipagtanggol ni Beyonce itong si Kalingap Edu at kung paano ipaliwanag ng mga samahan nating reactors ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kalagayan. Nagkataon lamang na napanood nyo yung video na gano'n nakasama ni Kalingap Edu, si ganito, si ganon, na somehow napapaisip din tayo na mayroong mga tao na naglabas lang talaga niya intentionally. Although sinasabi nila unintentional ang pag-post niyan at pinagpiestahan dahil may sarili silang agenda na gustong-gusto naman ninyong sakyan. Tapos na ang Pasko, pero ang hilig nyo pa rin sumakay sa mga rides. Rides kayo ng rides, pero wala naman kayong rights. Did you get me? Please, if you really are a true supporter of EDSI, dapat nandun yung pagtitiwala nyo kay Kalingap Edu. Hindi lamang kay Beyonce. Sapagkat package yan, kaya nga tinawag na EDSI. Hindi ba? Kaya nga sinusuportahan natin ang mga ibang love team sapagkat silang dalawa ay magkakareha. Hindi lamang sa EDSI, kundi sa iba pang mga love team ng Kalingap. Sapagkat napakaganda ng programang ito na nagbibigay sa atin ng kasiyahan na nag-aalis ng mga stress, especially ng mga ating mga elderly supporters. Nasa labas man ng Pilipinas o nasa loob ng Pilipinas ay nagkakaroon po sila ng kasiyahan. At sa kasiyahan ito na sinusuklian din naman nila ng pagtulong doon sa beneficiary na nakakatulong sa kabuuang programa ng Kalingap. Yun. Hindi ba? Yun lamang. Maraming salamat.